Hello everybody! So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ASREX. Itong week na to, napaka-importante kasi marami sa inyo siguro nagtatanong ano to naman tong napapabalita nyo na uplift assistance mula sa ating pamalang nasyonal na in-announce ng ating Pangulo. Marami sa inyo nagtatanong, paano pa kami makakakuha? Para kanino ba yan? Magkano? Saan? So, itong episode na to, i-dedicate natin sana sa mga tanong nyo tungkol sa itong FB Live natin, i-dedicate natin to para sa mga katanungan nyo tungkol sa uplift assistance o yung tulong pinansyal para sa mga kababayan natin nitong ongoing na energy emergency. So, ngayon, may mga katanungan tayo. Una, galing kay Albert Sebastian, ano po ang uplift assistance? Yung uplift assistance, ito yung nilunsad this week na programa ng ating Pangulo para matulungan ng ating mga mahihirap at yung mga near poor o yung malapit na maging mahirap nating mga kababayan para makakope sila o makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Alam niyo yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hudyat yan dahil sa kaguluhan sa Middle East. So itong programa na to, may tatlong component kung saan yung una, yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutong beneficiaries natin, makakatanggap ng tig to 2,000 pesos, 2,000 pesos one time lang this month para madagdagan yung kanilang panggastos sa mga pangunahing bilihin. Yung second naman ay na grupo, yan yung mga tinatawag nating near poor or yung mga mahihirap nating kababayan na hindi naman 4-piece pero kailangan rin ng tulong. So meron tayong mga 2.5 million na pamilya na kabilang dito at sila naman makakatanggap ng tigda 2,000 kada buwan mula July hanggang December at ang nagbigay ng talaan yan yung Philippine Statistics Authority. Hindi po tayo mag-apply kasi kung matatandaan nyo, merong survey na pinatatakbo yung PSA o yung Philippine Statistics Authority hinggil sa estado ng bawat mamamayan natin. Doon ho nang galing yan. So ang mga kabahagi nito ay yung 2.5 million na kabahayan o household na kabilang sa poor, pero hindi sila 4-piece. Sila yung mga mamamayan na kumikita ng mga 13,000 kada buwan. Pero hindi nga sila 4-piece kasi wala silang mga anak. So hindi sila magka-qualify sa 4-piece. At yung near poor, ito yung mga mamamayan natin na hindi na matatawag na mahirap, kumikita sila, nagbabayad sila ng buwis, pero hindi sapat. Lalo na sa ganitong mga panahon na tumataas ang presyo ng bilihin, nahihirapan din sila makisabay. So ito ang average na kinikita nito, around mga 17,000 pesos. So lahat yan, galing yan sa talaan ng PSA, binigay sa atin yung listahan, at lahat sila makakatanggap ng tigda 2,000. Tapos, yung 2,000 na yun, diretso sa first round, manual. Ibig sabihin, pupunta sila sa mga payout center na designated at doon natin ibibigay 2,000 nila. Pero para sa susunod na mga buwan hanggang December, i-deposit na sa GCash nila o sa kanilang mga ATM account. So, doon sa manual payout, kinukuha na yung mga detalye ng kanilang mga GCash. Yung pangatlong grupo naman, ito yung mga na-identify ng SSS na low-wage earners. Ibig sabihin yung mga may monthly salary credit na 20,000 na kinikita kada buwan na nagko-contribute kahit once na itong nakalipas na isang taon. Sila naman makakatanggap rin ng tig to 2,000 pesos at i-deposit na lang sa kanilang mga ATM accounts or benefit deposit accounts. 1.5 million na kabahayan yan. So pag sinumatotal mo itong tatlong grupo na to, 7.5 million na Pilipino o pamilyang Pilipino ang makikinabang, maproprotektahan para masigurado natin na sa ganitong mga panahon na may energy emergency, gusto ng ating Pangulo na yung kabawasan o yung nararamdaman natin na pagbawas sa purchasing power kasi tumaas yung presyo ng bilhin. So natural, yung piso mo mas humina. Sisiguraduhin natin na mapapalitan natin yon. Kasi sabi nga ng mga akadem o yung mga eksperto sa kahirapan sa akadem, pag wala tayong gagawin, nanganganib ang 1.2 million na pamilyang Pilipino na lumubog sa kahirapan. Kaya ayaw natin yon. Ayaw ng Pangulo nun. Kaya nilunsad itong uplift assistance. Galing kay Joson Lin. Sir Rex, sa inyo na po ba magtatanong po kapag may voluntary contributors ay kasama po doon sa bagong ayuda po? Paano po mag-apply? Tulad ng sinabi ko, Joson, hindi na tayo mag-apply. Ang nagbigay na para sa mga low-wage earners, ang nagbigay sa amin ng listahan yung SSS na. Ang kabahagi dyan ay yung may mga monthly salary credits na 20,000 at sila yung mga
nag-contribute kahit once in a year, last year, at meron silang basic deposit accounts o yung benefit deposit account. Excluded ang voluntary, by the way, excluded ang mga voluntary contributors kasi mga employed lang, yung mga employer-driven or ang kasama doon kasi yan ang binigay sa atin ng SSS. May katanungan tayo galing kay Lea Narciso Bue. Is it normal that the list of beneficiaries of Group 2 CBMS is not being shown? Hindi po. Pwede naman yun ma-access kasi hindi namin pwede i-publish dahil yung listahan hindi naman galing sa amin. Galing yan sa PSA at may data privacy sila mga batas. Pero pwede nyo i-check sa PSA yan kasi nandun naman yon, galing sa kanilang listahan, hindi yung galing sa amin. Hindi namin pag-aari yung listahan kundi galing yan sa PSA. Pwede nyo itanong sa kanila yan. Galing kay Marie Jazel Reyes, paano naman po yung street vendor na katulad ko? Makasama po ba ako diyan? Basta na census kayo ng PSA, na natala nila kayo, na bahagi kayo ng mga mahihirap natin na kababayan, automatic nilang ibinibigay sa amin. Rosel Relly, how can those who pay for SSS but have no disbursement account avail of it? Yun nga ho, ang gusto ng SSS, yung mga may basic deposit account lang kasi doon namin ikikredit. Wala naman ho kaming paraan na maibigay sa inyo yung tulong kung wala kayong basic deposit account. So ang naging criteria ng SSS, yung mga may monthly salary credit na 20,000, merong basic deposit benefit account, at meron silang last na contribution kahit na once last year. Next na tanong natin, paano po kung walang national ID at ibang government ID lang meron? Makakuha pa rin ba ng ayuda? At kung di naman po tinanggap ng DSWD ang government ID, valid name, saan po pwedeng i-report? Galing kay Marcy Adehar. Alam niyo, Marcy, any government ID will do. Basta naimbitahan ka, nakakuha ka ng notice na nandun ka sa listahan ng PSA. Pagpunta mo sa center na nakatakda sa lugar nyo, any government ID will do. Hindi national ID. Preferably, syempre, national ID. Pero kung wala, any government ID. Pero sa mga susunod na payout, sana may national ID na kayo. Kaya nandun rin sa payout center yung PSA para mabuksan nyo yung inyong national ID account. Galing naman kay Milo Cruzado Hernandez. Good afternoon po. There is still no list of participants in AFRI program here in Ibabang Uni, Mulanay, Quezon. Meron na po, nagsisimula pa lang tayo mula kahapon. Antabayanan nyo, makakakuha kayo ng invitations kung kasama ko kayo. Kasi yun nga, yung listahan ay galing sa PSA at iniisa-isa bahay-bahayin para ma-invite ho at masabihan kayo kung nasaan ang payout center sa inyong lugar. Galing naman kay Dodong Gregorio, maraming salamat po sa mabilis po na proseso. Pumasok agad ang cash card, malaking tulong po ito. 3 kong high school, maraming salamat. Dodong Gregorio, natutuwa kami na mabilis yung proseso, dineposit lang, marahil 4-piece beneficiary ka. Ganyan din yung mangyayari sa mga SSS beneficiaries natin this week. Diretso na sa benefit deposit accounts nila. And ganoon din sa Group 2, yung unang pagkakataon, ano lang yun, manual, kasi wala kaming record ng mga ATM nyo or ng GCash nyo. So, sa susunod, doon na namin ilalagay rin diretso. Meron tayong katanungan galing kay Mark Asibar. Paano malalaman na qualified o eligible ang isang SSS contributor? Via text message po ba o email? Meron kayo yung SSS na My SSS. Makikita nyo doon, may notif na lalabas or sa email. Meron pa ba tayong mga tanong? Meron pa. Galing kay Leleng Bal, bakit po hindi pamantagalang solusyon sa kahirapan? Kung hindi, paayuda-ayuda lang. Turuan po sana natin sila magbanat ng boto. Next year, kumikita sila ng listahan. Leleng, meron naman ho. Kaya nga ang tawag sa departamento namin, Department of Social Welfare and Development. Yung social welfare, obligasyon at trabaho yan ng bawat pamahalaan sa buong mundo na pag sa oras ng kagipitan, kailangan lahat ng mamamayan may matatakbuhan. At yan ang DSWD para sa atin. Kaya nga ngayon may oras ng kagipitan dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang presyo ng petrolyo, so tumataas ang presyo ng bilihin. So may energy emergency, kaya kailangan natin itong ayuda na to. Pero yung pangmatagalan, may mga programa tayo katulad ng Sustainable Livelihood Program kung saan tinutulungan natin ang mga mahirap nating kababayan maging negosyante at maghanap buhay. Kaya nga may social welfare and development. Yung tinutukoy mo development, sabay natin ang ginagawa yan. Ngayon, meron tayong tanong galing kay Jigs Obligar. Sa SSS, sir, kailan na ang release? Magsisimula na tayo within the week.
kuha lang namin ng final listing, kakaperma lang namin ng Memorandum of Agreement. Basta ulitin ko, ang monthly salary credit mo is 20,000 pababa. Meron kang beneficiary deposit account at naging contributor ka in the last year. At kung multiple kayo na contributor sa isang tahanan, yung pinakamatanda ang gagamitin natin, yung pinakamatandang contributor. Isa lang kasi per household. So, ang tabayanan nyo, pagkasama kayo sa mga criteria na yan, sigurado ka naman na binigay ng SSS ang iyong pangalan sa amin. Meron kaming tanong galing ulit kay Joson Lin. Joson, thank you kasi napaka-active mo. Nasagot na pala natin to. Meron na lang tayo galing kay Nieva Blanco Garcia. Kung sino pa yung may natanggap, sila pa yung laging merong ayuda. Hindi ho, kaya nga ho this time, mas malaking porsyento, halos 4.5 million ng 7.5 million ay mga bagong nakakatanggap. Kung papanoorin yung mga posts namin, marami sa kanila mga near poor, nagbabayad ng buwis katulad nyo, nagtatrabaho, pero kulang lang talaga ang kinikita, hindi sapat, lalong-lalo na kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin katulad ngayong panahon. Sila yung mas binigyan prioridad. Yung 4-piece, one time lang ho, 2,000 sa 6 na buwan, one time lang, para lang makatulong sa kanila makabuelo at maprotektahan rin natin sila. So itong design na to, mas marami ang ibinibigay sa near poor, low wage earners, mga katulad nyo na nagbabayad din ng buwis, sabay-sabay na tayo nagbabayad ng buwis, pero this time sila yung inuna natin. Lisa Serrano Cornita naman ang tanong niya, Sir, yung Census 24 po ba may sticker na kulay blue, dinidikit niya sa pintuan from bahay ang ginamit? Hindi. Lisa, may isang klaseng census na tinakbo ang PSA, ang tawag Community-Based Monitoring System. Doon I'm sure na-interview ka, tinatanong ka kung magkano kinikita mo, kung may ari-arian ka, yun ang basihan nila, yung CBMS kung tawagin. Parang census, pero mas madetalyeng tanong. Ito, hindi ko mabasa masyado yung pangalan niya kasi avatar lang. Bakit sa ibang lugar, sir, nagbigay pero dito sa amin, sa August 4 pa magsisimula ang bigayan? Ibig sabihin kasi sinasabay-sabay natin, pero importante rin na masusi nating pinag-aaralan at masigurado na yung mga benepisyaryo ay totoong mga benepisyaryo. So sana maunawaan nyo na limitado lang ang aming tao, pero tuloy-tuloy yan. Huwag kayong mag-alala, matatapos yan sa madaling panahon. Ayaw lang natin na sabay-sabay dahil kulang rin ang tao namin. Galing naman kay Mila Taneo Coquilla. Ang tanong ko about ng uplift po talaga po bang ma-validate po sa barangay, bakit po dito sa amin sa Matobato, Calbayog, Samar, wala lang po nangyaring validation na samantala. Marami po kaming pwede makasali na poor. Ganito kasimple yan, Mila, hindi barangay ang nag-validate, PSA. Nangyari yung survey na yon noong 2023, last year 2024 lumabas yung resulta. Hindi po yan barangay ang nagpatakbo, hindi ho local government unit, kundi PSA ho sa pamamagitan ng kanilang community-based monitoring system na survey. Meron pa tayong katanungan. Linde Lena. Hello, Sir Gatchalian. Paano po yung mababa ang sahod pero nakakaltasan sa SSS? Paano po mag-apply sa uplift? Sana mapansin niyo po. Ma'am, tulad ng sinabi ko, hindi na ho kailangan mag-apply. Na-identify na ho kayo ng SSS. Kung kayo po ay bahagi ng may mga MSC na monthly salary credit na 20,000 pababa at pasok kayo dun sa ibang criteria, ibig sabihin meron kayong beneficiary deposit account, nag-contribute kayo in the last year, automatic na kayong ini-enroll ng SSS sa amin. Meron pa tayong katanungan. Marami talagang tanong tungkol sa uplift at maganda to kasi alam ko maraming curious. It gives us a good chance. Marahil yung tanong na binabasa ko, yan rin yung katanungan nyo. Si Bubbles Premium Beverage Solution. Sir, paano po kung new employee lang ako, ngayon pa lang ako nagbabayad ng SSS, may habol pa ho ba? Unfortunately, hindi po. Kasi tulad na sinabi ko, dapat nagkaroon ka na ng contribution at least once in the past 1 year. So kung bago lang ho tayo, unfortunately, hindi ho tayo magka-qualify pa.